الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما ربنا ارزقنا فهما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درسنا هذه الليلة. نعم, dito sa tajwid, sa previous dars ay nakuha natin ang introduction patungkol sa tajwid. Kung ano ang tajwid, ano ang makukuha natin dito kapag nag-aaral tayo ng tajwid, ano ang hatol dito sa Sharia, ano ang iba't ibang uri o antas, martaba ng pagbabasa. At ngayon ay magsisimula tayo sa pag-aaral patungkol sa mga ahkam at tajwid, mga hatol sa ilmu at tajwid. Nah, so ang una ay patungkol sa ahkamun nun sakinati wat tanwin. Ahkamun nun sakinati wat tanwin. Mga hatol kapag may nakita kang nun sakina sa Quran o di kaya tanwin. Okay, it's either fathatan, kasratan, dhammatan. Okay, so ito yung focus natin ngayon. Ano-ano yung mga hatol patungkol dito. Nah. So, sual. Ma ahkamun nun sakinati wat tanwin? Ano ang hatol sa nun na may sukun at tanwin? Jawab, sagot. Lin nun sakinati wat tanwini عند التقائهما بحروف الهجاء أربعة أحكام. Okay? Para sa nun as-sakina. Nun as-sakina. Wat tanwin o di ka tanwin, let's say dhammatan. Okay? So pag sinabi nating tanwin, kasama na dyan yung fathatan, kasratan. Indal tiqaihima, kapag ito raw ay may nakasalubong, ibig sabihin si nun as-sakina may nakasalubong siya, o di ka si tanwin may nakasalubong siya, bi hurufil hijai. Ano yung kanilang nakasalubong? Huruful hija, alif to ya. Okay? Halimbawa, si nun nakasalubong niya si ba o di kaya ta hanggang ya. Okay? Huruful hija. Ganun din si tanwin. Tamam? So ano ang magiging hatol para dito? Arba'atu ahkam. Meron itong apat na hatol, apat na rulings. Arba'atu ahkam. Una, al-idhar. Al-idhar, inshallah ipapaliwanag natin mamaya. Wal-idgham, pangalawa, tinatawag nating idgham. Wal-ikhfa, pangatlo, al-ikhfa. Wal-iqlab, pang-apat, iqlab. So kailanman na matatagpuan natin sa Quran itong nun as-sakina o di ka tanwin at may nakasalubong silang isa sa mga huruful hijaiyah, alif to ya, meron tayong apat na choices kung paano ito babasahin. It's either idhar, o di ka idgham, o di ka ikhfa, o di ka iqlab. Tamam? So ngayon naalamin natin kung ano ang apat na yan. Naam. Una ay al-idhar. Al-idhar. Qala fi su'al, ma ta'rifu al-idhari lughatan wa istilahan? Ano ang kahulugan ng idhar sa lugha at saka istilah? Lugha, ibig sabihin literal nitong kahulugan. Istilah, ito naman yung patungkol sa tajwid. Ang tinatawag na idhar, ano ang kanyang kahulugan sa tajwid? Okay, jawab. Al-idhar lughatan, ang idhar sa literal nitong kahulugan, al-bayan wal-wuduh. Al-bayan wal-wuduh. Nah. So, ang kanyang kahulugan ay bayan, wuduh. Pareho lang yan ang kahulugan na ibig sabihin pagiging malinaw. Pagiging malinaw. Ang isang bagay kapag naging malinaw, idhar yung tawag sa kanya. Okay? Walang tinatago, walang kahit anong hindi malinaw, that is idhar. Okay? Wastilahan, kung titinan natin sa tajwid, ang idhar, ito yung ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. إخراج كل حرف
min makhrajihi min ghairi gunnatin. Ito daw yung pagpapalabas ng bawat harf. Pagpapalabas ng bawat harf min makhrajihi, mula sa kanyang makhraj, sa kanyang labasan, makhraj, kung saan lumalabas ang huruf. Min ghairi gunnatin, ng walang gunna. Ulitin ko. Ang izhar, ito yung pagpapalabas ng bawat harf, o di kaya pagbibigkas ng mga huruf mula sa kanilang makhraj, kung saan sila lumalabas, min ghairi gunnatin, ng walang gunna, ng walang sound, walang tunog na mula sa ilong. Okay? Walang tunog mula sa ilong. Ang sinasabing gunna ay yung tunog na lumalabas sa ilong. Okay? Naam. So, si izhar, bibigkasin natin ng harf ng walang tunog na lumalabas sa ilong. Walang gunna. Okay? فَإِذَا وَقَعَتْ النُّونُ السَّاكِنَةُ أَوِ التَّنْوِينُ قَبْلَ حُرُوفِ الْحَلْقِ السِّتَّةِ. Naam. So, bali, dito, ang tanong, ano-ano yung mga huruf na kung saan kapag ito ay nakasalubong ng nun as-sakina o di kaya ng tanwin, ay masasabi natin ang hatol dito o ang pamamaraan ng pagbabasa natin dito ay izhar. So, qala, فَإِذَا وَقَعَتْ النُّونُ السَّاكِنَةُ, kapag napalagay si nun as-sakina o di kaya si tanwin qabla huruf al-halq, before ng huruf al-halq. Ito yung keyword, huruf al-halq. So, bali, halimbawa, nun as-sakina, and then ang nakasalubong niya dito ay huruf al-halq. Ibig sabihin ng halq ay lalamunan. Huruf na galing sa lalamunan. Ang kanilang makhraj, labasan ay sa lalamunan. As-sitta, ang kanilang bilang ay 6. Wajaba izharuha, wajaba izharuhuma, wajib o dapat daw nating gawing malinaw si nun o di kaya si tanwin. Wa bayanuhuma, garon din gawin nating bayan, malinaw, pareho lang ng izharuhuma at saka bayan. So, ang wajib daw dito kapag nakasalubong si ninun as-sakina o di kaya din tanwin ang huruful halqa sitta, ay dapat malinaw ang pagbasa natin sa kanila min ghairi gunnatin, ng walang gunna, walang tunog na lumalabas sa ilong. Okay? Sual, wama huruful halqi? Ano-ano ang mga huruful halq? Kanina, 6 na huruful halq na banggit natin. So, ano-ano nga ba itong 6 na ito? Jawab, huruful halqi hiya, ang mga huruful halq ay ito: al-hamzatu, hamza, wal-ha'u, harf ha, ماذا أيضا؟ والعين حرف عين، والحاء حرف حاء، نعم، والغين حرف غين، والخاء خاء. تمام. So 6 na huruful halq: hamza, ha, ain, ha, ghain, kha. Kailanman na nakita natin ang nunun sakina o di kaya ang tanwin ay nakasalubong nila ang isa sa mga huruful halq na ito, ay wajib natin ibigkas ng malinaw, ng walang gunna, ang nun as-sakina o di kaya tanwin. Okay? Naam. ثم قال جمعها بعضهم في أوائل هذه الكلمات. So, itong huruful halq ay pinagkaisa ng iilan sa mga ulama na magaling sa shi'ir, magaling sa poetry, at matatagpan natin yung kanilang mga harf sa first letter. Okay? Ito, akhi haka ilman hazahu ghayru khasiri. Akhi haka ilman hazahu ghayru khasiri. Naam. So, in every first letter ng bait na ito ay ito yung huruful halq. Meron tayong akhi, hamza, haka, ha, ilman, ain, hazahu, ha, ghayru, ghain, khasiri, kha. Okay, so lahat ng huruf na nasa first letter ay huruful halq. Tamam? So, para hindi mo makalimutan yung huruf ng izhar o yung huruful halq na sinasabi natin, kailangan mo lang isaulo itong bites na ito. Akhi haka ilman hazahu
ghayru khasiri. Naam. Okay, ngayon itatbik natin al-amthila. Ito yung mga halimbawa. Naam. Sa hamza, ito, may nun sakina, nakasalubong niya ang hamza. Okay? So, ang pagbasa natin dito, dapat malinaw si nun sakina. Hindi nakatago, hindi may gunna. Yan auna. Okay, narinig nyo yung yan, malinaw siya. Hindi rin matagal na may shadda. Yan auna. Hindi ganun. So, yung tamang pagbasa dito, yan aun. Okay. Hindi pwede yaun khata. Hindi din pwedeng yan aun. Okay? So, mali yung dalawa. Ang tama ay nasa una. So, yan auna. Naam. Next, min ilah. Min, malinaw na nun. And then, ilah. Okay? Min ilah. Hindi pwedeng nakatago yung nun. O, may gunna. Miu ilah khata. Okay? O di ka may shadda. Min ilah khata. Okay? Next. Azabun alim. Tamam? Hindi pwedeng azabun alim khata. Okay? Nun, tanwin, ang nakasalubong niya ay hamza. Ito ay idhar. Ang hatol sa kanya ay idhar. Paano binabasa ang idhar? Malinaw ang nun o di kaya ang tanwin. Tamam? Walang gunna. Azabun alim. Naam. Hakada. Thumma, para sa ha. Nun, sakina, ang kanyang nakasalubong ay ha. Yanhaun. Hakada. Hindi pwedeng yanhaun khata. O di kaya may shadda, wajibul gunna, yanhaun khata din. Okay? So, dapat malino lang yun nun. Diretso lang tayo. Yanhaun. Hakada. Naam. Thumma, same din. Nun sakina may ha. Minhad. Hakada. Hindi pwedeng minhad. Okay, hindi ka pwedeng magtagal dyan sa nun. O hindi mo siya pwedeng itago ng may gunna. Ito naman sa tanwin. Likulli qawmin had. Okay? So, tanwin, dapat malinaw lang siya. Hindi may gunna. O di kaya itatago natin siya. Naam. Kumbaga ikhfa, yung sinasabi kong tinatago ikhfa yun, yung pangalawa may gunna. Naam. So para sa ain, an'amt sa suratul Fatiha sa suratul Fatiha, siratal ladzina an'amta alaihim. So an'amta alaihim. Okay, diretso lang, hindi pwedeng siratal ladzina an'amta alaihim khata. Okay? Mali yung ganun. Tamam? So, dapat bil wuduh, bil bayan, min ghayri gunna. Walang gunna, malinaw yung nun. Ito naman, min alaq. Nun, malinaw siya na may sukun. Diretso ka sa akin. Hindi ka pwedeng magtagal dito. Mali kapag min alaq khata. Sa tanwin naman, hakimun alim. Tamam? Hindi pwedeng may gunna. Hakimun alim khata. Na. Para sa harf ha. Watanhitun. Tanhitun. Na-pronounce mo na yung nun, diretso ka na sa ta. Sa ha. Hindi ka na pwedeng magtagal dyan. Mali kapag watanhitun khata. Tamam? Ito naman mina. So, mina. I don't know kung
tama, ganito yung pagkasulat mina o di kaya min. Nam. So, ito mina, susundan lang natin. Mina hakimin hamid. Ito, hakimin, tanwin, and then ha. Hakimin hamid. Hakimin hamid. Hakada. Hindi pwedeng hakimin hamid. Khata. Kasi may gunna. Nam. Next, al-ghaynu para sa harf ghayn. Nam. Fasayunghidun. Fasayunghidun. Okay? Hindi pwedeng fasayunghidun. Khata. Kasi may gunna sa nun. Dito ring min ghil. Min ghil. Min ghil. Okay? Hindi ka pwedeng magtagal sa nun. Miughil. Khata. Sa tanwin naman, la'afuun ghafur. La'afuun ghafur. Okay? Hindi pwedeng la'afuun ghafur. Khata yung ganun. Next na kha. Walmunkhaniqah. Walmunkhaniqah. Hakada. Hindi pwedeng والمنخنقة خطأ. Okay? Kasi kha is harf idhar. Min khair. Min khair. Okay? Hindi pwedeng min khair. Khata. Okay? So, yan ang huruf ng idhar. Tamam? Tandaan nyo lang itong bite na ito para hindi nyo makalimutan ang huruful idhar o di kaya huruf al-halq. أخي هاك علما حازه غير خاسره. Naam. Next, dadako tayo sa ikalawang hatol sa nunun sakin at saka tanwin. Ito ang al-idgham. Al-idgham. Sual, ma ta'riful idgham? Ano ang kahulugan ng idgham? Ano ang kahulugan ng idgham? Al-jawab, al-idgham lughatan, ang idgham sa literal itong kahulugan, al-idkhalu. Al-idkhalu. Ibig sabihin ng idkhal ay pagpasok. Dalawang halimbawa. Meron tayong ano magandang example? Halimbawa, meron tayong ano ba yung kalimutan ko, hindi ko alam sa Tagalog yung lansang. Diba meron tayong martilyo? Diba marunong Pako. Oh, pako. Okay, pako. Hasif. Naam. So, ganyan. Halimbawa lang, hindi ako marunong sa drawing, pero, ano ba yun? Let's say, ito yung martilyo natin. Tamam? Tamam. At ito yung pako. So, kapag pupukpukin ko yung pako gamit ang martilyo, itong pako ay papasok siya. Ang tawag dyan ay idgham. Okay? Idgham. Nakalimutan ko lang yung pako sa Arabic. So, ang tawag dyan ay idgham. Kaya siya tinawag na idgham kasi meron tayong dalawang huruf dito and then magiging aswan siya. Magiging aswan sila. Tama? Magiging aswan sila. So, literally, ang kahulugan ng idgham ay idkhal. Wastilahan, sa tajwid, ang kahulugan ng idgham, ijtima'u harfayni. Pagkakaisa ng dalawang harf. Awaluhuma sakinun, dalawang harf, ang una sa kanila ay sukun. Wathani, mutaharik, ang pangalawa ay may haraka. Diba? Paano? Halimbawa, meron tayong nuna sakina, nakasalubong niya ang ya. Tamam? Halimbawa yung ya ay may fatha. So ganito, ijtima'u harfaini, itong dalawang harf na ito ay magkakaisa, awaluhuma sakin, ang una sa kanila ay sukun, which is sinunod sakina, o di kaya si tanwin. Wathani mutaharik, ang pangalawa ay may haraka. Halimbawa dito ay ya, may fatha siya. Mutaharik. Bihaythu yasirani harfan wahidan, na kung saan para bang nagiging isang harf na lamang sila. Nagiging isang harf na lamang sila.
musyaddadan ng may syadda min jinsi thani mula sa ikalawang harf. Ibig sabihin dito tayo magbabasa, ito yung magiging doble. So ito, nun sakina plus ng ya na may fatha, magiging syadda sila, magiging isang harf na lamang min jinsi thani sa ikalawa, ibig sabihin sa ya. So ibig sabihin itong ya magiging doble na siya, may syadda. Okay? Then kanyang haraka ay fatha. So ganyan na yung magiging resulta. Kaya siya tinawag na idgham. Tamam? Ma-aqsamul idgham, ano-ano ang mga bahagi ng idgham? Jim, harf jim, ibig sabihin jawab. Yang qasimul idgham ila qismain. Ang idgham ay nahati sa dalawang bahagi. Pero meron tayong alif, idghamun bi gunnah. Idghamun bi gunnah. Idgham na may gunnah. Sabi natin kanina, ang gunnah, ito yung sound na galing sa ilong. Tamam? Sound o tunog na galing sa ilong. Gunnah. Idghamun, dalawang harf nagkaisa, and then may gunnah, may boses, may tunog pa na mula sa ilong. Wa hurufuhu arba'atun, ang kanyang letra ay apat. Para sa idgham bi gunnah, apat ang kanyang letra. Majmu'atun fi lafdhin, ito ay nagkaisa sa lafadh, sa pagbigkas ng yawmin. Pwedeng yawmin, pwede rin kung may kung let's say itong waw, gagawin natin siyang hamza, yu'minu wakada, pero ang tama ay yawmin. Na, so ito, ya, waw, mim, nun. Huruf ng idgham bi gunnah, ya, waw, mim, nun. Ibig sabihin, nun sakina, nakasalubong niya ang isa sa apat na letra na ito. Ang hatol o ang hukom sa tajwid ay idghamun bi gunnah. Idghamun bi gunnah. So kailangan natin siyang pagkaisa, and then may gunnah ang pagbasa dito. Naam. Furthermore, may sila tayo dito. Halimbawa sa ya, ito. Nun as-sakina, nun as-sakina, nakasalubong niya ang ya na may haraka, fatha. Ang hatol dyan ay idghamun bi gunnah. Paano binabasa ang idghamun bi gunnah? Magiging isa ang dalawang harf, and then may gunnah. So dito, ang pagbasa dyan hindi man ya'mal. Man ya'mal. Yung ganun, idhar yun. So hindi naman harf idhar itong ya. Okay? Ya ay harf siya ng idgham bi gunnah. So ang pagbasa dito, may ya'mal. May ya'mal. Okay? So nagiging doble na siya at may gunnah. May ya'mal. Hindi pwedeng man ya'mal, man ya'mal, o di ka naggugunna ka, o di ka pinagkaisa mo yung dalawang harf pero walang gunna sa ilong. Okay? Hindi rin pwede. So dapat may gunna pa rin. Na. Next, tanwin and then ya. Fi'atwi yansuruna. Fi'atwi, okay? Fi'atwi, magiging doble siya, and then may gunna. Na. Hindi pwedeng fi'atun yansuruna. Fi'atun yansuruna, khata. Kasi dito may tanwin tayo, nakasalubong niya ang ya, so dapat idghamun bi gunnah. Na, para naman sa waw. Na. Ito, nun sakina and then waw na may haraka. Ang pagbasa diyan hindi min wali. Min wali, khata. Dapat miu. Miu wali. Miu wali. Okay? So mapupunta na sa waw and then may gunnah. Ito naman tanwin at waw. Ang pagbasa dyan hindi sirajan wahaja, khata. Sirajan wahaja, khata. Dapat may gunnah at idgham. Kumbaga, sirajan wahaja, sirajan wahaja, hakada. Naam. Thumma al-mim, baga nun sakina o di kaya tanwin plus ng mim. Ito, nun sakina and then mim. So ang tamang pagbasa dyan, mimma, mimma, ganun. Hindi pwedeng minma, minma, khata. Ito din
tanwin at mim. Siratim mustaqim. Siratim mustaqim. Tamam? Hindi pwedeng siratin mustaqim. Tamam? Hindi pwede ganun. May idgham, may gunna dapat. Next naman para sa nun. So, bale, nun sakina and then nun na may haraka. O di kaya tanwin and nun may haraka. Ito. Hindi pwedeng basahin itong aya na ito. In naqul. Tamam? Bali kapag didiretso ka, dapat may idgham at saka gunna. In naqul. In naqul. Ito din sa tanwin. Mali kapag malikan nuqatil. Malikan nuqatil. Khata. Dapat may gunna, may idgham, may gunna. Malikan nuqatil. Malikan nuqatil. Hakada. So yan ang unang uri ng idgham. Idghamun bi gunna. Pangalawa ay idghamun bila gunna. Idgham, gagawin natin isa ang dalawang harf bila gunna, ngunit wala ng gunna. Wala ng sound na galing ilong. Wa harfahu ithnan. Ang harf nito ay dalawa lamang. Humal lam wa ra. Ito ang lam at saka ra. Lam at ra. Halimbawa para sa lam. Ito. Meron tayong nun as-sakina. Kasalubong niya ang lam. Wait, nagahang pag masyadong malapit. Yan. Nun as-sakina and then lam na may haraka. So, ang pagbasa dyan, bila gunna. Idgham bila gunna. Kumbaga si nun, magiging lam na siya and then walang gunna. Allaw. Allaw. Tamam? Allaw. Hindi pwedeng allaw. Hindi mo pwede lagyan ng gunna. Tamam? Allaw khata. Ito naman tanwin. Andadal liyudillu. Andadal liyudillu. Tamam? Didiretso kagad sa lam. Walang gunna. Kaya hindi pwedeng andadal liyudillu khata. Tamam? Dapat wala ng gunna. Same excuse me. Same goes sa ra. Ito, meron tayong tanwin. Nun tanwin, nun sakina at saka ra. Mir rabbik. Mir rabbik. Mir rabbik. Okay? Hindi pwedeng mir rabbik. So, masyadong maraming ra kung ganun. Ito naman sa tanwin. Bashara ar-rasula. Bashara ar-rasula. Okay? Ganun lang. Diretso ka lang sa ra nang walang gunna. So, yan ang dalawang uri ng gunna. Okay? Tandalin nyo, meron tayong idgham bila gunna, idgham bi gunna. O di ka idgham ma'al gunna. Naam. Wait lang. For a while. Okay. So, yung pangatlong hatol para sa nunus sakina at saka tanwin ay al-iqlab. Al-iqlab. Naam. Sa iba, al-qalb ang tawag sa nila. Ibang kitab. Naam. So, sual, ma ta'rifu al-iqlab? Ano ang kahulugan ng iqlab? Jim. Al-iqlab lugatan, ang literal na kahulugan ng iqlab, tahwilu syai'i an wajhihi. Tahwilu syai'i an wajhihi. Ito ay pagbabago ng isang bagay mula sa kanyang pinagmulan. Tamam? Wajhuna bima'na aslihi. Pagbabago ng isang bagay mula sa kanyang pinagmulan. Yun ang tinatawag na iqlab. Halimbawa, putik naging jar. Okay, ganun. At iba pa. Tamam? Basta iqlab, pagbabago mula sa pinagmulan.
And then istilahan sa tajwid ang kulugan ng iklab qalbun nunus sakinati qalbun nunis sakinati aw tanwini miman. So kaya siya tinawag ng iklab pala, pagbabago kasi ang nun sakina at saka tanwin dito ay binabago natin sa mim. Qalbun nunus sakinati, pagbabago ng nun na sakina awit tanwin o di kaya ng tanwin miman, nagiging mim. From nun sakina o di kaya tanwin, nagiging mim. Indal ba'i ma'al gunna, kapag ito ay nakasalubong niya, indal ba'i sa ba. Bala yung mim, natatagpuan natin siya sa ba. Tamam? Ma'al gunna ng may gunna. Inshallah, magiging malinaw kapag may misal. Basta, alam ninyo yung definition. Qalbun nun sa kinang awit tanwin, pagbabago ng nun sa kinang awit tanwin, nagiging mim. Saan natin matatagpuan yung mim? Indal ba, sa ba. Okay? Ma'al gunna, binabasa natin ng may gunna. Qala. فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء, kapag dumating pagkatapos ng nun as-sakina o di kaya tanwin ang harf ba. Okay? So, ibig sabihin dito wait lang ha. Na. So meron tayong فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين. Halimbawa meron tayong nun as-sakina o di kaya tanwin, pagkatapos na ay may harf ba. Tamam? May harf ba. Fatuqlabu an-nun as-sakinatu aw at-tanwin miman. Magbabago si nun as-sakina o di kaya si tanwin, magiging mim. Sa itong nun at saka tanwin, magiging mim na sila. Magiging mim. Harf mim. Miman khalisatan. Mim na khalisa. Ibig sabihin ng khalisa ay dalisay, pure. Okay? Ang madhab o asah, al-madhab al-asah, ang malakas na madhab patungkol sa iqlab, ito yung khalisa siya. Ibig sabihin, nakasarado ang ating bibig. Hindi yung sinasabi ng iilan na hindi masyadong nakasado, para bang may space pa na natitira katulad ng papel. Kung baka yung width ng papel, ganun do kalaki yung natin, yung butas para na i-open natin sa ating bibig. Hindi ganun. Ang mas malakas ay itong naka-close siya. Naam. Khalisatan mukhfatan, ito ay nakatago indal ba sa ba, bigunnatin ng may gunna. Halimbawa, ito meron tayong nun as-sakina, layun, nun as-sakina, ang kanyang nakasalubong ay harf ba. So ang pagbasa dyan ay iqlab. Paano binabasa ang iqlab? Ang nun magiging mim. Okay? So dito sa aya, layumbazan, ganun, magiging mim si nun at bigunna, may gunna. Layumbazan. Okay, sabi natin kanina may dalawang madhab dito sa pamamaraan ng pagbasa. Meron nagsabi na layumbazan, kumbaga hindi masyadong close, as in 100% na close ang ating bibig. Meron lang kaunti na parang 5% na open kaunti para sa iqlab. Layung bazan, at ang madhabul asah, ang mas malakas ay close na talaga 100%. Layung bazan, ganun. Layung bazan. Ito naman sa tanwin, meron tayong alimun, tanwin dito sa mim, and then plus ng ba. So iqlab. Alimun bizatis sudur. Tamam? Alimun bizatis sudur. So tingnan nyo, si tanwin naging mim at napunta na siya sa ba. Tamam? Kumbaga mim and then ba. So, fayasiru nutqu hakada, nagiging ganito ang pagbigkas.
la yumbazan. So, naging mim na. Alimum. Tamam? Mim. Para dito sa ikalawang aya. Bidat. Tamam? So, yan ang iklab. Sa iklab, madali lang, isang harf lang. Kailanman na matagpuan ninyo ang nun sakin o di kaya tanwin, nakasalubong niya ang ba. Ang hatol dyan ay iklab. Sa tajwid, ang tawag dyan ay iklab. Yan. Pangapat, ito yung masyadong marami, al-ikhfa. Tamam? Masyadong maraming huruf. Kung si idhar ay yung huruful halq as-sitta, 6 na huruf. Si idgham naman ay 6 din, 4 para sa bigunna, 2 para sa bilagunna. Si iklab, isa lang ba. Ang natira ay ikhfa. Ang natirang huruf ay al-ikhfa. Naam. Ma ta'riful ikhfa? Ma ta'riful ikhfa'i lugatan wa istilahan? Ano ang kahulugan ng ikhfa sa literal at sa tajwid? Jawab, sagot. Al-ikhfa'u lugatan, ang ikhfa sa literal nitong kahulugan as-satru. As-satru ibig sabihin cover. Tamam? Cover. Satir, as-satru ibig sabihin cover. Naam. So, literal kahulugan ng ikhfa, tinatago natin. Kaya cover ibig sabihin tumatago. Sa istilahan, nutqul harfi bisifatin bainal idhari wal idgham. Ito daw yung pagbibigkas ng harf sa katangian na nasa pagitan ng idhar at idgham. Si idhar, di ba, malinaw? Si idgham naman nagiging doble. Kumbaga, kung si idhar ay 100% na malinaw, si idgham naman 0% na tinago kasi naging isang harf na lamang siya, nagkaisa. So 50% ay ikhfa. Ang 50% diyan ay ikhfa. Okay? Arin na anit tashdidi. Itong ikhfa, arin, wala siyang tashdid. Wala siyang tashdid. Okay? Ma'a baqa'il gunnati. Ngunit nananatili pa rin ang gunna. Ma'a baqa'il gunna, nang nananatili ang gunna. Walang tashdid, pero nandun yung gunna fil harfil awwal, sa unang harf. Sa unang harf. Okay. Para maintindihan natin agad yung definition, magbigay tayo agad ng example dito. Before natin mabasa nitong faida jaa. Halimbawa, ito. Nun as-sakina, kabilang sa mga harf ng ikhfa, itong sad. Tamam? So, ang pagbasa natin dyan, sa pagitan ng idhar at idgham. Tamam? Ngunit walang tashdid, nandoon pa rin yung gunna. Naam. So, dito, min sadaqah, hakada. Hindi pwedeng idhar yung min sadaqah, khata. Kasi si sad hindi naman na-under sa harf ng idhar. Hindi din pwedeng idgham. Kumbaga, mis sadaqah, khata. Kasi si sad hindi siya kabilang sa harf ng idgham. So, dito ikhfa. Min sadaqah. Tamam? Hindi siya masyadong malinaw. Hindi rin masyadong na-idgham. Nasa gitna lang at may gunna. Min sadaqah. Yan para sa nun sakina. Sa tanwin naman, qa'an safsafa. Qa'an. Actually, may meron tayong dalawang uri ng pag-ikhfa, nakadepende sa harf. Itong sad, kabilang siya sa kailangan natin masyadong palakihin yung tinatawag na ikhfa. Okay, meron din hindi, katulad ng zal, min simple lang. Man zalladhi. Pero kung dun sa sad, malaki. Min sadaqah, parang naging ng. Ming. Tamam? Okay, balik tayo sa definition. فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين, kapag darating pagkatapos ng nun sakina o di kaya ng tanwin
حرف من الحروف الهجائية الباقية. Ang harf na mula sa huruf hijaiyah na naiwan. Ibig sabihin ng naiwan dito, yung remaining huruf ay pagkatapos ng idhar, huruf ng idhar, huruf ng idgham, huruf ng iqlab, lahat ng naiwan ay ikhfa. Okay? فيجب إخفاء النون الساكنة أو التنوين. So, dapat daw wajib nating ikhfa, itago ang nun sakina o di kaya ang tanwin ma'a baqa'il gunnati fihima nang nandoon ang gunna sa kanila. Okay? ثم ما حروف الإخفاء؟ ano ang mga huruf ng ikhfa? حروف الإخفاء هي أوائل كلمات هذا البيت. Ang huruf ng ikhfa ay matatagpuan natin sa first letter ng bytes na ito. Okay? Sif, kung maisaulo natin itong byte, naisaulo na rin natin ang huruf ng ikhfa. Qala, Sif ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. Okay? So, first letter صاد, ذال, ثاء, كاف, جيم, شين, قاف, سين, دال, طاء, زاي, فاء, تاء, ضاد, at ضا. So, itong mga huruf na ito ay huruful ikhfa. Naam. So, sa tatbiqat, ito yung mga halimbawa natin para kay صاد. من صدقة من صدقة. تمام. قاعا صفصفا قاعا صفصفا. سدل نمن من ذا الذي and then عزيز ذو انتقام. Okay? Pasensya na ka, naubos na yung boses ko. And then ثاء منثورا Okay? Naman أزواجا ثلاثة. نعم. Ito para sa kaf. Man kan. Tanwin. Kitabun karim. Naam. Okay, hanggang sa dulo, same lang yung lahat ng pagbasa. Ikhfa. Okay? So, marami ang huruf para sa al-ikhfa. Naam. So, sa next dash natin, inshallah, kukunin natin naman ang ahkamul mimis sakinati. So, tapos na tayo sa nun sakina at saka sa tanwin. Okay? Sabi natin ng hatol dito ay 4. Idhar, idgham, iqlab at saka ikhfa. Naam. Okay, so pwede ko ba kayo paggawa ng exercise? Mix kasi dito. Okay. Ganito na lang. Lahat ng mga al-amthila, i-practice nyo lang palagi. Okay? Hindi natin i-record na isend nyo pa sa Telegram kung paano nyo binabasa. Okay lang. At least, pinapractice niyo. Okay, yun lang yung hinihingi ko. Hindi ko na kayo bigyan ng assignment. Gusto ko lang mangyari ay pagkatapos ng dars, ina-apply niyo yung mga kaida na napag-aralan natin. Ito, babasahin niyo mamaya, i-practice niyo para master niyo kung ano yung mga huruf ng idhar, ikhfa, iqlab, hakada. Tamam? Naam. So ngayon kung magbabasa man kayo ng Quran, ay alam na ninyo kung paano babasahin ang nun sakina at tanwin. Okay, actually ito yung pinakamaraming ahkam sa Quran. Itong nun sakina at saka tanwin. Ito yung madalas nating na-encounter. Itong 4 na hatol na ito. Idhar, idgham, ikhfa, tamam, iqlab. Lakad. So, Lida, may katanungan kayo or clarification before tayo mag-end? By the way, naintindihan nyo ba ang Shabab? Pa-thumbs up kung naintindihan nyo para naman alam natin.
Alhamdulillah. Okay, so kung may sual man kayo, pwede kayo mag-chat sa GC or sa Telegram. Inshallah, kung makita ko, sasagutan natin. نعم سنكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته